Ay, isang magandang mapagpalang araw sa inyo. Munting kaalaman niya pala. Nako, eto, si Marcoleta. Sinusubaybayan pala sa CCTV ng mga to. Yung pala, gusto palang subaybayan si Senator Rodante Marcoleta ng mga kalaban niya. No? Na para siguraduhin, nung talagang si Gutesa ay kasama niya. Kung saan ba, sa restaurant, may pag-uusap sila. Sa madaling sabi po, pinagdududahan nila si Senator Rodante Marcoleta. Diba? Binubutasan ika nga, gusto nilang palitawin na yung dala o yung kausap ni Marcoleta na si Gutesa na dala ni Mike Defensor, no? Gusto nilang palitawin na peke, gawa-gawa lang, no? Ngayon, nasa na nga ba si Gutesa? No, nawawala po si Gutesa dahil ayon po bat ata sa usap-usapan, may patong daw atang 5 milyon sa kanyang ulo. No, eto na sinasabi. Bakit? Credible kasi si Gutesa eh. Siya lang po ang makapagsasabi na yung mali-malitang basura na nalagyan ng pera, siya lang magpapatunay. Malamang, ikaw halimbawa, security ka, magugulat ka, ikaw nga makakita ka ng ganyan kakapal na pera, di ba? Halimbawa, ganyan kakapal na pera, di ba? Gulat na gulat na tayo. O, pagpalagay natin isang supot na ganyan kakapal na pera, gulat na tayo. What if pa kaya makakita ka ng mali-malitang may lagay na pera? Hindi ba kukunan yon ng litrato? Hindi to, sila Bryce Hernandez niya, sila Henry Alcantara, kinukuhanan eh. Anong sabi ni Bryce Hernandez? Natuwa siya. Natuwa bakit? Ngayon lang siya nakakita ng ganung kalaking pera. So what if pa kaya si Gutesa? Malamang may kuha siya na mali-malitang pera. Ano ibig kong sabihin? May ebidensya mapapakita ngayon. Di ba? Ang ebidensya kasi hindi kagad pwede ilabas eh. Bakit? Mapaghahandaan ng kalaban. Sasabihin, AI. Sasabihin, hindi totoo yan. Kailangan tumugma muna. Alam ba, kung may ebidensya ako sa cellphone ko, no? May ebidensya ako, no? Hindi ko agad ilalabas to, ibibida, o may hawak ako ebidensya, mapaghahanda ng kalaban yon. Hintayin mo muna yung matibay na investigasyon na alam mong tutugma yung dala mong ebidensya dun sa ginawang investigasyon. Ngayon, maaaring ganito ginawa ni Gutesa ngayon kung bakit wala siya. Pero ayong sinasabi ng iba, sinasabi, may mga nabasa ko, ayan, no? Si Marco Coleta, nakakaalam kung saan na yung si Marin daw, kung yung tinatago nila pare ko. Hindi niya tinatago si Gutesa. 'Di ba? Si Gutesa malaya. At walang connection si Marcoleta diyan, dala yan ni Mike Defensor. Walang si Marcoleta po, nakisuyo lang sa kanya kasi tiwala kay Senador Rodante Marcoleta. 'Di ba? Sa inyo kay Lacson siguro walang tiwala pati kay School Bukol. No? Oh, naniniwala pa ba kayo kay Soto? Walang tiwala ng mga tao dyan. Wala naman talaga eh. Wala naniniwala sa mga yan. Obvious naman eh. Di ba? Isa lang ang ibig sabihin, walang tiwala sa inyo. Kung ba't wala si Gutesa? Ayan. O, niligpit nyo na si Gutesa. Ayan siya sabi, niligpit nyo si Gutesa. Marami po pag binasa mo sa social media, nawawala daw si Gutesa. Ito nga, sa isang panayam kay, ulitin natin to, isang panayam kay Tito Soto, ito ang sabi. Nasa si Gutesa ngayon. Yun ang hindi namin maalaman. Talagang hilong-hilo ang DOJ doon. Kasi pagkatapos nung nag-testify sa Senate, sabi niya sa affidavit niya, he's fearing for his security, his safety. Kaya di ba, kaya siya lumapit. Di ba? Dahil marami siyang masyadong alam. Ngayon, nung nandoon na, ang sabi niya, hindi rin niya kailangan. Dahil sinasabi sa kanya niyon, sige, we will take you into protective custody. Sabi sa kanya ni Secretary Remulla. Ang sabi niya, hindi ko kailangan, marines ako. Di ba? Tapang nga. Tapos sabi sa kanya ni Secretary Remulla, sige, matend ka bukas pumunta ka sa DOJ bukas sa 9:30 ng umaga. Sabi gano'n. Kinabukasan. Ito yung kung saan pinapapunta si Gutesa nang sa DOJ, hindi pumunta. Tumatawag sa akin, Secretary Remulla, tinatanong sa akin, nasaan yung testigo niya? Abay, sabi ko, hindi ko alam. Wala namang, hindi namin hawak yun. Sabi ko, ano yun eh. Baga sa sariling walk-in yun eh. Tamo siya na mismo nagsabi walk-in hindi niya sinabing dala ni Marcoleta. Kaya yung mga nagsasabi dyan na dala ni Marcoleta yon o alagad ni Marcoleta yon, sabi niya, pinasundan pa si Marcoleta sa CCTV. Makikita, parang gusto nila ilabas yung CCTV. Para saan? Parang gusto niyo palitawin yan lahat lang sinasabi ni Gutesa, hindi totoo. Kasi bakit? Mahuhuli na ang pinakamalaking isda dyan eh. Dumako tayo dito kay Senator Rodante Marcoleta. Pakinggan natin ito yung kung saan talaga na may patong yata sa ulo na 5 million.
at talagang pinapakuha lang siya sa CCTV. Panoorin natin. Ang nagtatanong, kung halimbawa na bang ipatawag ulit itong si Gutesa, kasi para akala matapos ng pagdinig nung siya'y humarap, biglang nawala. Wala na raw nakakala kung saan siya naroon. Eh kasi ako naman, ang katwiran ko, kasi wala namang pagdinig at hindi naman siya ulit ipapatawag. Pero kung siya ba ipatatawag, may garantiya bang babalik itong si Gutesa, Sen? Basta wag lang nilang takutin kasi ngayon may nagsasabi ba? na meron daw siyang 5 milyon na nakapatong sa kanyang ulo. Oh, Kaya nako po, yan ang sasabi natin. Ba? Kaya hindi natin alam kung saan si Gutesa. Hindi naman pwede tago ni Marcoleta yun eh. Kaso yun, pag tinatago ni Marcoleta, alam ni Senator Marcoleta yun. Nasa si Gutesa, may patong pala 5 milyon. Kung sakali sasabi ni Senator Marcoleta Grabe, no? tatago yung tao. Ah, Yun nga yung sinasabi mo kanina, Nelson. Lahat ng gustong tumistigo dahil sa ang pinagsasabi na nito ay patungkol na doon sa mga talagang nakikita nating mastermind talaga. opo. Gagawa ng paraan. Oho. May nakita nga akong mga mangilan-gilan na nakikita ko ng reliable na information na galing nito mismo sa mga i-final nila sa ICI. Opo, oho. Di umano tungkol dyan sa sworn statement ni Gutesa, pinipilit nila na yun nga Oho. pati yung notaryo talaga ginagawa nila ng usap eh. wala yan. Hindi. Alam ni School Bukol yan at ni Boy Tago. Alam nila yan na ewan ko ba, sa dami ng abogado dyan sa Congress at sa mga nag-iimbestiga sa Senado, at yung mga kaibigan nilang abogado, ba't di nyo ipaliwanag? Bakit di nyo paliwanag yung mismong, yun nagsasabi dyan, lowest rank. Yun nagsasabi dyan, lowest rank si Senator Marcoleta, yung matanda na yon. O bakit di ka, kung si Marcoleta pala lowest rank sa tingin mo, dapat makapagpapaliwanag ka at may ambag ka sa taong bayan. Dahil si Senator Marcoleta may ambag sa taong bayan to eh. Dapat ipaliwanag nyo dyan mga dyan sa kampo ng kadiliman dyan, ipaliwanag nyo kung yung notaryo na yan, baliwala yan. Tatanggapin pa rin naman yun kasi nakapanumpa siya sa mismong sa Senado. Samantalang nila yun, nakita naman, palibasa yung karamihan doon sa mga kasama ko, hindi abogado, sa Blue Ribbon. Na pagkamali nila na ang pinakamalaking bahagi ng kanyang pagtitestigo o yung credibility ng kanyang testimony ay nandun sa notaryo. Opo. Hindi, nawala na nasaysay yung notaryo nung siya ay nagpasya na talagang lumabas at humarap sa Blue Ribbon. pagdinig sa Blue Ribbon. Opo. Wala nang issue ang notaryo dun eh, kung tutuusin mo eh. Ang testimony niya ay binigay, binasa niya, at nagkaroon sila ng pagkakataon na tanungin siya Opo. base sa kanyang paglalahad. Under oath. O yan, o. Under oath yun. Opo. Sumumpa siya, humarap, pinagtatanong, sumagot, Okay. hanggang matapos ang kanyang... Ito sinasariwa lagi ni Senator Marcoleta. But napapansin nyo bakit lagi ito ang tinatalakay ni Senator Marcoleta tungkol kay Gutesa? Kasi andito po lahat ng ebidensya. Sa aking palagay, nagsabi na to si Gutesa ng lahat-lahat kay Senator Marcoleta maaari. Pero hindi pwedeng patunayan ni Senator Marcoleta yon. Dapat si Gutesa magpapatunay nun. At hindi pwede maglatag si Senator Marcoleta ng ebidensya para kay Gutesa. Hindi. Bawal yon. Kailangan si Gutesa mismo. Kaya hindi pwedeng pilitin ni Senator Marcoleta na tumistigo ka, hindi walang ganon. Na kay Gutesa yung kung hindi siya papakita. Ngayon nga, may 5 million yata na patong sa ulo. So, ang ibig sabihin nito, hindi natin alam kung magpapakita pa si Gutesa. So, ang sa madaling sabi, nandito lahat, kaya paulit-ulit itong sinasabi ni Senator Marcoleta, nandito ang lahat ng susi kay Gutesa. Pero, ginagawa ng parang, ikaw mayaman ka ba naman? Bilyonaryo ka, dami mo na kurakot sa bayan. Gasino na magbayad ka ng mga trolls, mga tao sa social media, at mga sa paligid mo, o pigilan mo itong mga taong ito. Di ba? Ang kanyang presentation. Oho. Pagkatapos hahanapan mo ng Notaryo. wala na say-say yung notaryo eh. Hindi nila maintindihan yun, pero pinipilit nilang gawan ng paraan para sa ganun, maipakita sa kaisipan ng publiko na akala mo may kaugnayan pa yung notaryo. Parang vital talaga, no? Kung halimbawa hindi siya umarap, baka sakali. Baka sakali lang. Yung dokumento lang ay sinabi. Kung dokumento lang ang sinabit. Pero hindi po pwedeng hindi siya doon. Kasi nga, sino magpapatunay kung hindi siya darating din? Susumpa pa rin siya na ako po ang may pirma dito sa sworn affidavit na ito. Halimbawa, Sen, may dala-dala nga siyang papel doon. Yung sanay siya niya,
Hindi Hindi notarized. notarized. So, Oo. okay lang din yun. Kasi Oo. nga, sumumpas eh. Ayun. Kaya gusto kong patunayan na hindi issue yung kanyang Notaryo. notary public na yon. Oo. O nasabihan siguro yung babaeng nagnotaryo na hindi niya pirma yon. Opo. Kaya lang, sa tamang panahon, at kapag nakuha ko na yung kopya ng mga dokumentong ninotaryo mismo ng opisina na yon, at pare-parehong ganun ang pinanggalingan, Oo, ganun magkakasala din. Wala nag-iimbestiga dyan tungkol dyan, no, kay Gutesa, no? Pasin nyo, maski yung ninotaryo, ayaw nilang patunayan kung totoo ba yun o hindi. Wala. Bakit? Kasi si Gutesa po, malamang may hawak yan ng mga CCTV. May hawak yan ng mga cellphone, ng mga patunay na talagang nag-deliver siya doon. Hindi, sabi ko nga sa inyo eh. Sa natural na lang ha, ako halimbawa kayo ang security halimbawa ni Tambaloslos. Kayo ang security. Maletang pera, alam mong pera na yun, laman nun, basura. Ha? Nakita mo, talagang limpak-limpak na kayamanan nakita mo. Ikaw ba, hindi ka ba magkakatuwaan, pipicturean mo lang yun para sa sarili mo lang? Pag uwi mo, sa pamilya mo, tol, mga kaibigan mo, tol, daming pera, tol, ano yan? Wala, tol, galing kay ano to. Oh, pero hindi naman nila isipin masama yun kasi, siyempre, politiko. Ngayon, nalaman, sabi niya ni Gutesa, di ba? Ngayon, akala ko dati kung ano hindi deliver, yung pala galing sa nakaw. Di ba? Akala niya sa mabuti. Ibig sabihin, kung alam niya pala dati na sa mabuti yon, may picture siya nun. Tama, mali. O ba't di pinakita dun sa araw na yon yung pinatawag si Gutesa? Taktika kasi yan ng isang pag may abogado si Gutesa, bilin yan o kaya may nagka-counsel sa kanya o huwag mo na ipakita ebidensya mo kasi mapaghahandaan niya ng kalaban. Nagets nyo? Sa madaling sabi, malamang sa malamang may picture yan. Kaya yun ang ayaw nila mangyari kasi pag nangyari yun, mabubuko lahat. Talagang totoo sinasabi niya na security siya ni Tambaloslos. Gets nyo? Yun. Ayun. Sapagkat sa notarial service law, kailangan nakaharap yung nagnunotaryo at saka yung nagpapanotaryo. Oo. Dito maliwanag na nag-assign lang siya ng isang staff doon o kaya secretary Totoo. para lang additional na kanyang ikabubuhay. Oo. Isipin mo sa dami ng ninunotaryo niya September pa lang, book 8 na. Wow. Oo nga naman. Ibig sabihin nun, halos isang buwan ganun kakapal ang kanilang Ganun karami. ninunotaryo. Oo. At saka may Talagang mga, hanap buhay nila. tsaka may mga branches pala sa Sen. Yung branch niya nga, doon sa Oo. Villaruel, sa Pasay Sa City, Pasay, meron para sa ibang lugar. ang gagawin mo lang, kukuha ka lang ng sample O halimbawa, January, February, kukuha ka ng sample. January, February, March, April, May, June, hanggang August. Oo. Makikita pare-pareho yung notarial details. Opo. Pare-pareho yung pirma. Oo. Pareho yung pagkaka-stamp ng dry seal. Sasabihin niya ngayon na hindi mo nga talaga pirma, pero meron kang pinayagan, Oo. isang taong pinagtitiwalaan mo na pumirma para sa'yo. Meron siyang Para imprimatur. kumita ka. May imprimatur siya, Sen, ano? Oo. Inatasan niya yung tao. Baka akala niya kung mo dininay niya yung kanyang wala na siya sabit doon. Nako. Pinayagan mo Mhm. Pinayagan mo na magpanotaryo ang mga tao dito, may inassign kang isang staff at siyang pumipirma para sa'yo. Oo. Hindi nga ikaw may pirma, kaya lang, ang pagpapatunay na binigyan mo siya ng karapatan na pumirma para sa'yo, kasalanan mo yun. Yun. Tama. Bakit di ipatawag yon? Paano ipapatawag? Wala nang Blue Ribbon na ginaganap. Walang ICI na nangyayari. Kung meron man, hindi natin alam kung sino yung mga pinatawag sa ICI, tama? Ang nalalaman lang natin sa ICI, yung mga pinatawag, yung mga kilalang tao, kagaya ni Toby Chanco, ni Romualdez. Yun lang Pero iba pa doon, yung mga hindi na sikat, hindi na pinapakilala kung sino yung tinawag doon. Diba? Hindi katulad sa Blue Ribbon Kahit hindi mo kakilala, pinapatawag. Kaya nakikilala natin, yan pala si Gutesa. Yan pala si Henry. Di ba? Sa ICI, hindi natin alam kung sino-sino pinapatawag doon. Kaya nalalaman natin may pinapatawag na sikat doon kasi may media doon pala sa unahan ng ICI, may mga media na dumating si Toby Chanco. Hindi nalaman ng media. Saan po kayo pupunta? Pinatawag din pala kayo. Ganun. Di ba? Sikreto Ngayon na-postpone. Paano mo ngayon may imbitahan ang mga to, yung mga siyasabing kay Gutesa? Wala kayong ginagawang investigasyon. Huwag kayong magpanggap na may ginagawa kayong investigasyon dyan. Para sa atsorya ko, wala. At huwag mong bibigyan ng sala yung taong nagpapirma Oo. at nagpanotaryo. At pinalalaki pa na ng gusto, Sen. Bagamat ito, nasagot nyo na nga dati, nung may nalagpasan daw na ilang paragraph, itong si Gutesa ikino-coach nyo paraan niya. Mukhang Ginawa ng usap, pati Oo, Darius Bondok dyan sa dati mga ginagalang kong mga kolumnista, pati ba naman yun hindi nyo maintindihan? Sinasabi ko na nga,
Apat kaming merong kopya noon. Opo. Apat lang ang binigay niyang kopya. Siguro, kukunti naman ang ang napagawa Xerox niya niyang po. kopya. Oho. At yung hawak niya ay Xerox Xerox copy. copy. So, yung chairman ng Blue Ribbon, Senator Ping, Senate President Lacson, Soto. Opo. katabi ko doon ng panahon na yun ay si Senator Win, Opo. at ako. Habang binabasa niya yung kanyang deklarasyon, yung kanyang paglalahad, sinusundan namin. Opo. Sinusundan namin kasi gusto ko yung Ganito yung pumutok yung balita na yan, na sinasabi kino-coach daw ni Marcoleta si Gutesa, bakit hindi nagsalita yung school bukol na karapatan mo yung bilang isang Senate President? At si Boy Tago, di nagsalita, na idinipensa nyo naman yung binibinta kay Marcoleta. Bakit? Alam nyo kasi mapagbibintangan si Marcoleta, pabor sa inyo. Tama? Kasi kung natural na tao kayo, at yung ginagawa nyo maayos, kayo mismo bilang nasa kapangyarihan o nasa SP, sasabihin nyo, yung binibintang kay Marcoleta na kino-coach, wala, hindi po totoo yun. Kasi kami mismo may kopya, sinusundan namin yung binabasa niya. Dapat ganun. Ba't pinabayaan nyo yung taong bayan na ganunin si Senator Marcoleta? Kasi may galit kayo. Sa madaling salita, may galit kayo kay Marcoleta, dinadamay nyo ang investigasyon para sa taong bayan. Tama, mali? Tama, mali? Diba? Hindi katulad ni Marcoleta, kahit nagalit sa inyo si Marcoleta, hindi niya dinadamay ang taong bayan para sa investigasyon na to. Direct to the point siya. Nga lang, tinanggay ng karapatan si Senator Marcoleta. recording. Naku, kung ano-anong pinagsasabi ron. Oho. Na meron daw kasi siya sinasabing box. At sinabi ko raw, maliit. Wala ko sinabing gano'n eh. Sabi ko, basahin mo, huwag kang nagmamadali. Basahin mo, may nalalaktawan kang isang linya eh. Dalawa isang linya. Oho. O di sana, kung mali yung aking ginawa na yon, di sana sinabihan ako ni Senator Ping o kaya ni Senador tama naman nasusundan namin eh. Oo. Hindi sana sinabi niya, ano sinasabi mong nalalaktawan? Binabasa na mula sa pare-parehas tayo ng nalalaktawan. kopya, May nagsalita ba isa sa kanila? Wala. Oho. Alam din nila may nalaktawan siya eh. Yung pala hawak niyang kopya na Xerox copy, wala talaga doon sa original eh. Putol pala. po eh kanya. Kaya binigay ko na yung kopya ko para yun ang basahin niya. Oo. Sa kanya rin galing yun eh. Hindi naman sa akin eh. Ang dating, parang kino-coach nyo, binalalaktawan kayo, mukhang hindi ito yung kasama sa script. Parang ganun Kaya ang ako dating. sinasabi na kung Opo. sino man yung tao na gustong tumulong sa Estado para papanagutin ang mga mastermind, Opo. sila ang inuusig. Oho. Isip-isipin mo na sabihin ko na kinausap ko yung tao na yun dahil nagpa-session na kausapin ako eh. Opo. Ayoko nga dahil may session kami. Sabi ko nga. So sa madaling panahon, pinuntahan ko kung talagang meron nga siyang hawak. Diba? Nalaman ko ngayon na meron daw nagpapunta na ron, kinuha CCTV, kung talagang ko'y pumunta ron o ganyan-ganyan. Opo. Diba? Isabihin, kasi alam ko sa restaurant sila nagkita eh. Nag-usap sila. Hindi para mag-set up o script. Doon sa pagkakataon na yon, siguro, kinausap si Marcoleta, ipresenta, ito yung magiging ito yung magiging witness ko. Hindi nang galing kay Marcoleta na okay, mag-witness kayo Di ba natatandaan yung sinabi ni Senator Marcoleta nakaraan? Sige, kung talagang willing ka, pumunta ka bukas doon sa Senate, magpanotaryo ka. Yung notaryo ka, gusto ni Senator Marcoleta yon, hindi ka gusto ni Gutesa yon. Pwede mong hindi pwedeng hindi na inotaryo yun eh. Kasi manunumpa ka sa Senate. Pagdating sa Senate, sasabihin ni Boy Tago, wala daw kortesiya sa kanya. Bakit? Sino ka para mag-kortesiya pa sa'yo? Kung yung witness na yun talagang credible ba't magko-courtesy pa sa'yo? Saka one day before yun Ibig ko pala sabihin, gabi nagpakita, tapos bukas may courtesy sa'yo? Wala na! Doon na lang sa araw na yun, nag-courtesy sa si Marcoleta na iharap, pwede ba sa'yo? Chair, Mr. Chair, pwede ba sa'yo? Iharap ko sa'yo. May isa akong tao na dala ni Mike Defensor. Di ba gano'n nangyari? Kasi sabihin mo, courtesy pa, palusot lang nyo lahat yan, palusot lang. Ngayon, nagtatagal na investigasyon. Alam na namin ang katotohanan na kung sino talaga ang mastermind na yan, no? Sabi ko, Ang hirap nito, may mastermind na kayo mga tuta. Di ba? okay lang. At makikita ninyo kung anong oras akong pumunta at anong oras akong umalis. Sa Ayun, CCTV yan. Tingnan natin. So parang yun pati sisilipin At nila. pati yung sisilipin nila sapagkat lahat na lang ng gagawa ng paraan para sa ganun mapanagot natin ang mga tao. Kasi nga ayaw nila eh. Lahat ng lumalabas sa tao na binabanggit si Tambaloslos, wala. Inaano nila, dinidelay nila, o kaya puspo ng hearing, yung tao na yan, di credible, wag bigyan ng WPP, yung WPP nasa batas
'Di ba? Witness protection program nasa batas. Ayaw ni Remulla niyan. Ang gusto niya ay ano yan, isoli mo na ang pera, 'di ba? Puro kalokohan, 'di ba? Dito to, 'di ba? Oh. Oh. Ang aking pagkakaalam dito, ayaw nila na matuntun talaga kung sino yung Ayaw. Kaya ganitong ginagawa nila. Malaki kasi pakinabang nila diyan eh. Kundi man pera, malaki pakinabang nila doon sa kapangyarihan kung bakit sila nakaupo ngayon. Nako. Ako naman, ang kagustuhan ko, mapanagot natin. Hindi katulad ni Marcoleta, umupo to sa Senado dahil sa kapangyarihan ng taong bayan sa boto. Dito to, di ba? Maibalik ang kinamkam, ang ninakaw na pera ng bayan. Yun ang kagustuhan ko eh. Opo. Mhm. So, ako na lang yata yung lumalaban ng ganun eh. Sila lahat, parang gusto nila, ako pa ngayon ang pinasasama. Mina-mindset nila yung mga tao. Ito naman mga taong bayan to iba sa karamihan. Nauuto ng mga yan. Parang ayaw nilang matamaan kung sino yung... Kaya halatang-halata mo naman ngayon, Ayun, di ba? oo. Oh. Nako. Pero doon sa, balikan ko yung punto na siya, tsaka sendo sa Diskaya. Well, hindi naman yan, sabi natin, hindi restitution. Di ba? Gaya ngayon, yung mga sasakyan natin ng Diskaya, ipasusubasta na. Eh, ginawa naman nilang lahat, di ba? Opo. O, di ano ba? bang gusto nila ron? Hindi mo na pinakikilaman yun. Bahala na sila doon. Oo. Basta tao ang minimaintain kong palagi. Kaya ko lang sila kinasangkapan para lang matugis natin, Mhm. para matukoy natin, maipalitaw natin, mapanagot natin sino talagang utak dito, sino Oo. ang ugat ng lahat ng ito. Ngayon, kung ayaw pa niyong maniwala at kayo na gusto pang palitawin yung kaibayo, kabaligtaran na to, Opo. ang gusto niyo talaga, ang mahuli niyo puro sapsap na lang. Kaya pa lang kanilang mga pinagdidemanda ngayon, puro mga kawani lang ng DPWH. DPWH. Wala silang nip. Saka yung kulungan na ginawa nila, para doon sa mga sapsap lang yon. Hindi nila para ginawa yun sa malalaking tao. Di ba? Kasi alam nila, walang makukulong na malaking tao. So, ibig sabihin, buhay na buhay yung script. Di ba? Tama yung hinala ng iba. No? Na aking hinala ko lang din yun, ha? Di ba? Bakit yung gumawa kayo ng kulungan, pinakita nyo? May CR pa, ang ganda ng CR, may ganda ng higaan. Di ba? Ano, inaasar nyo kami? Samantalang yung mga nasa kulungan, naghihirap sila doon. Isiksikan sila. Bakit din nyo isiksik yan sa mga kulungan na yan? Bakit parang special treatment sila? Di ba? Saka nakakitang kulungan, special treatment. Ni isang politiko na dinimanda, wala. Oho. Ayaw nila yun. Walang didemanda yan. Ipatawag na, ayaw eh. Di ba? Ako. Teka lang, doon sa... Wala ho bang offer ng mga Diskaya? Sen, pakisabi mo nga sa kanila, magbibigay na lang kami kahit 1 bilyon para lang matuloy na lang itong pagharap namin sa Senado kaya pagiging state witness. Wala ba silang offer na ganun man lamang sa... Hindi ko na katungkulan yun. Basta naiharap ko sila, Opo. kaya inayawan sila sapagkat ayaw nga nilang matukoy yung bahala na sila. Oho. Ngayon, kung may paraan sila na matukoy talaga yung mastermind, Opo. sa akin palagay, hindi naman nila gagawin. Opo. Kasi lahat ng tumitestigo para matukoy lahat yon ay kanilang ginigipit. O kanilang ginigisa, kanilang pinag-uusig. At wala silang hangarin na makita yung totoo. Ang hangarin nila ay mapagtakpan kung sino man ang may utak dyan. Sen, meron isang post sa social media. No? Maganda lang ito. Hindi ko na papanggitin pa. Isang abogado po ito. Maganda yan. Yung kanyang, yung ating pinag-uusapan. Sino kaya? Baka si Lois Rank yan. Kinalaman dyan sa restitution. Sabi nung itong abogadong ito, pinipilit ni Senador Marcoleta ang posisyon niya na hindi raw pwede mag-impose ang DOJ na condition na restitution bago tanggapin ang mga Diskaya bilang state witness. Pero sabi niya, halatang hindi talaga nag-practice daw ng litigation si Senador Marcoleta. Ganito lang kasimple yan. Sa litigation ng abogado na humahawak ng kaso ay may full control sa presentation ng evidence. Siya ang nagde-decide kung anong ebidensya ang ipipresenta niya at kung sino ang magiging testigo niya. Walang sino mang pwedeng magdikta sa kanya, hindi korte, hindi senado, at hindi kahit sino. Kaya kung may lalapit sa isang abogado, sabing, attorney, gusto ko pong mag-witness sa kaso ninyo, may absolute discretion ng abogado na sabihin, hindi kita kailangan. At kung gusto niya, pwede rin niyang sabihin, sige, tatanggapin kita, pero magbayad ka muna ng utang mo sa client ko. Ganun daw po kasimple. Saan ang kanyang punto? So, ano sasabihin natin dyan?
Parang gusto niya patunayan na bagamat wala yung restitution doon sa batas, may discretion pa rin daw po yung mga abogado na kung yun ang hinahanap ng Department of Justice. Hindi nila naiintindihan na matagal ko nang gustong ipaliwanag. Hindi madali para makatukoy ka ng malalaking isda. Tama. Opo. Walang magbo-volunteer sapagkat masasapanganib sila. Oho. Tama, totoo yan. Maliban na lang kung ikaw ay isang senador o kaya isang tapang ni Senator Marcoleta. Mas pinakamatapang na tao, may mga pamilya yon. Matapang ka nga, pero yung pamilya mo paglabas ng bahay. Mahal mo, may riding tandem. Di ba? Gantihan, bawian. Di ba may kwento nga dyan sa Bilibid? O, di ba? Dumalaw lang, totoo yun. Dumalaw lang yung dalaw, dumalaw lang. Wala namang kinalaman, Paglabas sa Bilibid, di ba? Kinalos, Di ho ba? Kwento lang naman yun, narinig-rinig ko lang, Yun, mababaw na dahilan lang yun, Ano lang yun? Onsehan lang yun. Eto, malaking pera pinag-uusapan dito, Kaya lahat ng aamin dito, nanganganib ang buhay. So, dapat, ang gagawin nila, hihiling sila ng isang bagay na under sila sa batas, na kagaya ng WPP. Mabigyan sila ng protection. Kahit yung bahay nila, mabantayan, di ba? Di ba? So, paano ba natin ipaliliwanag sa napakasimpleng pananalita ito? Kung hindi ka gagamit ng whistleblower, Okay. Opo. wala kang makukuha. Walang magtuturo Oo, tama. Walang magbo-volunteer. Ngayon, kaya lang naman meron tayong witness protection program para sa ganung mga pagkakataon. Nasa batas yun, Diba? Ayaw yun ni Boy Negro. Ayaw yun. Kailangan i-process mo sila. Kailangan pumasok sila sa proseso para sa ganun, kung qualified sila, maging state witness. Oho. Yung sinasabi ng abogado yan, Pag walang umamin na isa, tandaan nyo, kumbaga sa isang bagay, sa lahat ng materyales, pag hindi mo tinanggal ang isang tornilyo, matanggal lang isang tornilyo yun, kakalas lahat yun. Eto, wala pa nakakalas kasi wala pa isang key. Isa lang gawin mo state witness dyan, Remulla, maniwala ka. Kakanta lahat yan. Maniwala ka, magkakantahan yan. Walang ginagawa state witness Kahit nasa batas naman yun, Gawa ka lang. Diskaya gawin mo state witness na mo. Malaking kontraktor yan. Mas malaki pa sa Sunwest yan na ayaw nyo ipatawag hanggang ngayon. Yeah? I-state witness si Diskaya. Sorry ako lang aamin to gayan. Masasolve nyo lahat. Maniwala kayo sa akin. tayo doon sa pagiging state witness. Ayun. Ito sa pilitan na magiging state witness siya, kaya nga pipirma siya doon Opo. Pero sa pagtulong niya sa Estado, kinakailangan meron siyang protection. Tama. Oho. Sa example ng abogadong sinasabi mo, wala ito Opo. Di ba? Protection ng Estado ang ibibigay sa kanya. Doon sa witness. Kailangan mo ma-protectionan dahil mahirap ang kanyang gagawin. Mhm. Yun lamang ang ibibigay. Kaya nga yung title ng batas na yon, Witness Protection Program. and Benefit Program. Di ba? Wala sila noon, bendalo sila. Di ba? Isoli muna daw ang pera, mga bugok. Ngayon, kung ikaw mismo maglalagay pa ng iba pang requirement, hindi mo siya tinutulungan, hindi mo siya pinoproteksyonan. Hindi, may pinoproteksyon sila, yung mabanggit na pag nalagyan sila ng WPP, mababanggit na ang sino may sala. Lahat Ayaw nila noon. mo siyang pinahihirapan. Oho. Ginagamit mo na nga siyang ng kasangkapan para makahuli ka nga Pagkatapos, bago ka makahuli ng malaking isda, Gusto mo. siya pa ang gagawan mo ng, Bibigyan mo ng kondisyon. bibigyan mo pa ng kundi. Wala ka talagang mahuhuli pagka ganyan ang Ang gusto niya, kaya bibigyan ng kondisyon na isoli muna ang pera para hindi mabigyan ng proteksyon. Ganun sila. Alam nila hindi gagawin yun Alam nila hindi gagawin yun. Di ba sila paulit-ulit tayo dito? Tamo bago daw bigyan ng witness protection program, magsoli muna ng pera. Akala ko ba ayaw yun ng witness protection program? Tanungin mo siya. Tatanungin ko to si Boy Negro yung ombudsman. Tanungin kita. Payag ka ba na bigyan ng protection itong mga WPP, itong mga diskaya? Ayaw mo. Pero pag isoli mo na pera, pwede na. Pwede na. Di ganun din yung gusto mo rin bigyan ng protection. Ba't mo sinabi na magsoli mo ng pera? Kasi alam mo, hindi gagawin yung magsoli ng pera. Di ba? Kaya pag di nagsoli ng pera, wala rin mabibigyan proteksyon, wala rin magte-tell all.
Akala ko ba gusto nyo tell all? O, hanggang dito lang po muna tayo, no? Paalam sa inyong lahat.